Hi guys, this is Andrea Nadwa and welcome back to my YouTube channel. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. Guys, I miss you. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. As in, wala talaga akong update about my life. So, yung in-upload kong huli ay, mga May, ganon. So, parang hindi na siya masyadong updated. Pero, masaya yon kaya, inano ko talaga na ma-upload ko siya kahit mahaba, kahit konti lang yung music. So, ayun. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako kasi umuulan ngayon. Actually, hindi na siya masyadong malakas, pero kanina, ang lakas-lakas niya, tsaka kagabi. Ang lakas ng ulan, as in. Yung parang dadaan lang siya, tas mawawala din, ganon. Ayan guys, namatay yung phone ko. Ayan, bumababa na naman. Guys, ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog, kaya medyo pumapalpak-palpak yung mga pagbablogin ko ngayon. Kasi, syempre, parang hindi ko ulit siya gamay. Pero, okay lang. Namimiss ko kayo, guys. Alam niyo yun. Guys, morning ngayon, so nagkape ako. Dito ako sa maliit na mug nagkape. Kasi nga, actually, hindi siya kape na as in matapang, ganon. Konting asukal, tapos konting kape lang. Yung parang malabnaw lang siya. Ito siya guys, malabnaw lang. Ayan malabnaw na kape. Aray ko, ang init. Tapos, morning ngayon, kaya meron akong tinapay dito. Spanish bread. Nung isang araw ko pa to binili, pero hindi ko alam kung ano siya. Dalawa na lang yung natira. Tatlo yung binili ko, pero kinain ko yung isa. Dalawa na lang yung natira, kaya kakainin ko ngayon. Almusal. Okay naman siya. Kasi kahapon nagputo ako. Umaga tsaka hapon. So, wait lang guys, gutom ako. Ayan. Alam niyo ba guys, simula nung January, ang dami kong pinagdaanan. Kaya hindi ako makapag-upload ng maayos. Hindi ako makapag-vlog ng maayos kasi ang dami kong pinagdaanan. Alam niyo yun? Actually, hindi lang ako family ko. Pero never mind. About na lang sa akin. Kasi simula nun, sa mga hindi nakakaalam, pagbalik ko po ng Kalibo, wala na po akong work. Yun nga po yung yung nakakasad kasi galing ka ng ospital sa Iloilo, tapos uuwi ka nang wala ka ng trabaho. Yung wala ka ng pera, tapos pag uwi mo, wala ka pang trabaho, di ba? Nakakasad yun. Siyempre, parang challenge din siya para sa akin kasi siyempre may trabaho ka, tapos biglang wala. Pag uwi mo pa, wala ka pang pera, ganun. Ayun, and then, pag uwi, siyempre, nag-chill din ako ng konti. Pumunta kaming dagat, yung mga barkada kong babae. Tapos, meron akong vlog nun, pero hindi ko na siya ilalabas. Ipapakita ko na lang siya ng konti. Ito siya. Ayan. Nung time na yan, actually guys, yung partner kong babae, wala na kami. Matagal na kaming wala. Pero, parang iniisip lang niya na kami pa. Pero, ayun, wala na kami guys. Wala na. Kasi baka nagtataka kayo sa mga vlogs ko na bakit biglang may kapalit. Ganon. So, pag-uusapan natin mamaya yun.
or sa next vlog na lang siguro, no? Tingnan natin. After nun, naging busy din ako sa paparating na alumni namin na magka-classmate nung elementary. So, ayun, after magdagat, alumni, may mga responsibilities din ako na ginagawa while ganon, sa buhay-buhay, ganon. Siyempre, nung alumni, wala lang, chill-chill lang kami. So, masisingit ko siguro tong vlog na to, dito sa vlog na to. And after nun, after ng alumni, actually friend lang kami, classmate kami. Pero, meron akong gusto sa kanya, dati pa, high school pa lang kami. Kaso wala. Yun nga yung sinasabi na baka hindi dati, ngayon yun. Ayan. So, after nun guys, ayun, nung alumni, tsaka kinaumagahan, kinabukasan, nakita niya naman sa vlog ko, na pumunta kami ng ilog, gano'n, nag-chill-chill kami sa tabing ilog. Kami lahat. Yung mga available na pwedeng bumalik. Tapos, kasama yun, yung boyfriend ko ngayon. Pero, parang wala lang. Yung napapansin ko lang sa kanya, yung pinipicturean niya ako ng solo. Yung tinatawag niya yung pangalan ko, tapos pipicturean niya lang ako. Ganon. And, yun, parang, nagkasakit kasi ako nun. Ibang camera na naman yung hawak ko kasi, na full kasi yung cellphone ko, guys. Okay, proceed tayo. So, sana nakikita niyo na ako, guys. Sana naririnig niyo rin ako. Lalakasan ko na lang yung boses ko. Nagkasakit kasi ako nun, guys. Parang yung ano ba yun? Yung hindi siya bulutong tubig eh. Sa amin kasi tawag ng tsugagog. So, nilalagnat ako nun. Kinaumagahan, hindi ko ina-expect na i-check niya yung temperature ko. Yung boyfriend ko. Hindi ko ina-expect yun. Kasi lalabas ako ng kwarto, ginanan niya ako. Sabi niya, wala naman. Sabi niya ganon. So, nagulat ako na hinawakan niya yung ulo ko. Yun yung totoo. Nagulat ako. Tapos, yung heart ko na, ay, may care siya sa akin. Oh my gosh. Ganon. And then, hangover siya nun eh. Wala silang ininom. Hangover sila. Sila mga boys. Tapos, umuwi sila nun. Pinaiwan ko yung cellphone niya sa akin kasi may picture ako sa kanya. Yung tinatawag niya ako, pipicturean niya ako noon. Bulol-bulol na ako. Tapos, ayun, iniwan niya yung cellphone niya sa akin. Pinasa ko sa cellphone ko. Pumunta na kaming ilog. Yung parang wala lang. Ganon, parang wala lang. Classmate kami lahat. Sinundo pa nila sila Reline, yung mga classmate kong babae doon sa Bakyang. And then, yun, pumunta kami ng ilog, tapos nag-chill-chill lang. Kain lang ako kasi hindi ako pwedeng uminom, ganun. Sayang nga. Ganun pa. Minamalas talaga ako, no? Galing sa ilog. Nakauwi na kami. Tapos, pumunta kaming bahay nila Bonbon. Kasi doon ako natulog. Nag-inom pa sila doon. Habang umiinom sila ako, papaano na ako guys sa sahig. Papaupo na talaga ako sa sahig. Sabi ko sa kanila, hindi ko na kaya. Uupo na ako sa sahig talaga. Yung tiles nila Bonbon. Umupo na ako doon, tsaka yung parang wala akong lotion, wala akong dry yung mga paa ko, yung mga skin ko dry kasi wala eh, palagnat na talaga ako, tsaka may tumutubo na sa aking mga bilog-bilog. Kaya yung mukha ko din nagkaganyan, tapos hanggang ngayon meron pa hanggang ngayon. April kasi yun, April 1. Tapos, ayun, natulog ako.
habang inaantay ko si Rose, yung sumusundo sa akin. And then, ayun, umuwi kami. Yung salad niya, na sa kanya sana yon binigay niya sa akin. So, ayun, natatandaan niya naman yung mga part na yun. Samantalang umiinom sila nun. Happy naman ako na thank you kasi alam ko mabait siya. Ibinigay niya sa akin yung salad niya. And then, umalis na kami. Pumunta kami, nagpa-check muna ako sa mga bulutong-bulutong ko. Pagbalik namin, wala nang tao kila Bunbon kasi umalis na pala sila pagkaalis ko. Yon. And then, pag-uwi ko sa amin, pag-uwi ko sa Kalibo, kinabukasan yata or gabi. I think kinabukasan. Kinabukasan, chinat ko siya. Actually guys, magka-chat kami before pa yung alumni. Magka-chat kami about sa t-shirt, magka-chat kami about sa color ng t-shirt, magka-chat kami, kamustahan lang, and kung a-attend, ganon. Kasi mga classmate ko din naman, nagcha-chatan kami, kasama rin siya doon. Tapos, kinabukasan, na nakauwi na kami ng Kalibo, sinad ko na siya, sabi ko nasan ka, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinahanap that time. Wala, hinanap ko lang siya. Sabi ko, san ka? Sa Bisaya, siin ka. Yun lang yung sinabi ko. Tapos sabi niya, parang dito sa bahay, bakit? Parang ganun lang. Sabi ko, wala. Tapos yun na yung sabi niya, asawahin niya ako, ganun, chuchu. Basta marami na kaming pinag-usapan nun. Labas na yun dito. Tapos, yun. Tsaka hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya sa akin sa chat. Kaya, after 1 week ba? Umuwi ako sa amin. Kasi may dadalhin naman ako dun kay Papa. May ibibigay kasi ako kay Papa. May purpose naman yung pag-uwi ko talaga. Pero gusto ko siyang makita that time. Wala pa kami. Hindi pa kami. Gusto ko siyang makita that time kung totoo yung mga sinasabi niya sa akin. Kung sincere ba siya or ano. Guys, oo. Bakit ako kinikilig gano'n? Kasi nung nagkita kami, sinuklayan niya yung buhok ko. Kasi basang-basa ako nun kasi ang lakas ng ulan guys. Patigil-tigil ako sa daan kasi nagmotor ako. Patigil-tigil ako sa daan. Ganon. Ayun na. Nung dumating ako, basa ako. Tapos sinuklayan niya ako. Hindi na lang siya pumasok nga sa work niya kasi masakit din yung ulo niya. Kasi nga siguro kakachat namin hanggang umaga, hanggang alas 3 ng umaga. Nagchat-chatan pa rin kami. And then, ayun na nga, mabilis lang ako doon, mga 2 oras lang, and umalis na din ako. Gusto ko lang makita yung kung sincere siya talaga sa akin. Classmate ko siya guys, and kilala ko na siya. Bata pa lang kami, elementary to high school, kilala ko na siya. And kilala ko na din yung family niya. Kaya, medyo comfortable lang ako sa kanila. And sa kanya, comfortable din ako sa kanya. So, ganon, ayun. Medyo ilang days o weeks pa. Hindi ko na alam. Basta bago ko siya sinagot. Actually, nag-I love you siya pero hindi ako nag-I love you sa kanya. Once na nag-I love you na ako sa kanya, kami na nun. So, ayun. Sinagot ko siya na I love you too. Charot. So, yun na, nagsimula yung kami. Kami na. Ganon. And then, guys, ayun, kami na nga,
umuwi ako sa amin. Pero before kasi guys, na umuwi ako sa amin, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Kasi nga, namimiss ko dun sa amin. Gusto kong umuwi doon kasi nakakalabas ka doon, ganon. Masaya doon, meron kang nakakausap, ayan. And, ayun, umuwi ako sa amin, sa bahay namin. Pero, minamay day ko na siya that time. And, parang, dahil sa kanya guys, naging ano ko bumalik yung ano ko, yung saya ko, ganun. Bumalik yung saya ko kasi grabe, lost talaga ako. 2022 pa lang, nag-start na siya, parang naano na ako guys, konting ulan, takot ako, kinakabahan ako. Dumaan din sa point na ayoko na wala akong kasama ng isang gabi na yan. Si Rose yung kasama ko. Gusto ko talagang may kadikit lang ako sa likod. Gusto ko may nakadikit sa likod ko. Or may nahahawakan akong tao. Ganon. Pina-absent ko pa si Rose that time kasi. Chinat ko yung ama niya na sabi ko, hindi ko muna papapasukin si Rose kasi hindi ko kaya na wala akong kasama. Yun nga, nag-worry din yung ama niya kung bakit ganon. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon kasi may problem kasi ako noon eh. Basta out na yun sa story kasi hindi ako pwedeng mag-add ng tao dito sa vlog ko. Yun lang. And nung dumating si Soren, yung boyfriend ko, bumalik yung ano ko, yung pagkamasiyahin ko. Bumalik siya, pero syempre, iba talaga yung may trabaho ako tsaka yung walang trabaho. Ganon. Pero masiyahin akong tao guys, alam niyo yan, sa mga nakakakilala sa akin. Happy ako palagi, gusto ko yung happy palagi. Gusto ko yung tumatawa, ganon. Palagi ko na siyang minamay day, pero inaano ko yung itsura niya. Kinikip ko muna, hindi ko pa muna pinapakita sa Facebook yung itsura niya. So, nag-ano na siya, nasabi niya, bakit daw inaanuhan ko yung mukha niya. Hindi daw kasi siya gwapo, kaya inaano ko yung mukha niya, nilalagyan ko ng kung anong mga heart or something, sayings, ganon, para hindi pa siya makita. Ano lang yon kasi parang hulaan ng tao kung sino siya. Pero, ayun na nga. Gusto ko talagang pahulaan sa mga classmate ko kung sino yon. So, meron naman talagang nagre-react kung sino yon. And, ayan, mga kalokohan talaga ng mga classmate ko, di ba? Ipakilala ko daw sa kanila, lalo na kay Totoosin, nag-chat talaga siya sa akin na sino yon, ipakilala mo siya sa akin, Andrea, ganon. Sabi, kung hindi ko daw kaya ipakilala, lilibrehin ko siya ng milk tea. So, kaya ko siyang ipakilala kasi classmate namin. So, ayun, may burol nga doon sa bahay nila Bunbon. Yun na nga, tapos na rin yung alumni nun. At naligo kami sa ilog. Nakapag-ano pa kami, nakalaro pa kami sa plaza. Morning yon, tapos nag-decide kami na maligo sa ilog. Tapos, ayan, nag-ano kami, kain-kain nag-picnic kami doon. Nandun din yung mga classmate kong mga lalaki, pero hindi nakapunta si Soren. Kasi nga may trabaho siya, hindi siya pwedeng mag-absent dahil Saturday yon, sweldo nila. And then, ayan, may burol na doon kila Bunbon, kinaumagahan. After 1 week pa siguro, bago yung malibing yung tatay ni Bonbon. Pumunta kaming magka-classmate doon. Doon ko na pinakilala na si Soren yung boyfriend ko. Ganon. And then, doon na ako natulog kina Soren that night. First night na doon ako natulog kila Soren.
And happy naman sila lola, sila auntie, ganon. After nun, doon na ako natutulog. Doon na ako umuwi sa bahay nila. At happy ako kasama siya. Ganon. At tapos guys, magkasama na kami. Umuwi din ako naman sa Kalibo. Pagka-uwi ko sa pagka-uwi ko sa Kalibo, umuwi din naman ako sa kanila. After mga 3 months, syempre guys, bago pa lang kami ni Soren, gusto na nilang, eto yung kwento ko na gusto kong malaman ng tao, na bago pa lang kami ni Soren, gusto na akong, ano ba tawag dun sa sa Tagalog? Pamangayihan. Pamamanhikan. Gusto nang mamanhikan sa akin. Pero, hindi ako nabibigla. Parang, na-amaze ako sa mga nangyayari kasi tanggap si Soren bilang boyfriend ko. Okay ako sa family nila. And, mamamanikan agad sa akin bago pa lang kami, ganon. Pero sabi ko, nagsismile lang ako kay Soren kasi gusto din ni Soren. Pero sabi ko din, okay naman sa akin, pero ayoko nga sa bahay namin. Gusto ko sa Kalibo na lang sana. Pero sabi ko, wag na lang muna kasi bago pa lang naman tayo. And, ayun, habang tumatagal, gusto na nga mamanikan, nag-set ako ng date. Tapos, na-cancel din yon kasi inatras ko nga. Dahil ayoko talaga sa bahay namin. And then, meron na naman sa next month na naman, meron na akong date na naman. Kinancel ko na naman kasi nga, parang may parang hindi ko alam kung bakit. Basta kinancel ko. Kasi basta merong nagka-aberya, basta something ganon. Tapos, sabi ko na lang kay Soren, magkasama naman tayo, hindi naman kailangan na madaliin, ganon. Pero kung sa akin guys, okay naman, pag pinush naman agad na mamanhikan sa akin, okay lang naman. Pero gusto ko sana dito na lang sa bago naming bahay na tinitirhan ngayon. Meron nangyari, inantay namin siya for 3 months at sinasadya talaga namin. Hindi ko pa muna naisasami ngayon. Hindi ko muna maano ngayon yung kwento na yan kasi sa next vlog ko na lang yan ikukwento. So, proceed tayo sa next. After nung nangyari na yon, na masayang nangyari sa buhay ko, after nung nangyari na yon, ay meron namang sad na naman na dumating sa akin. Nakakasad siya guys kasi yung feeling na happy ka, tapos biglang magkasama kami ni Soren sa Kalibo, tapos biglang may nag-chat sa'yo na nakakasad siya kasi biglaan, tapos nagsabay-sabay pa. As in, sunod-sunod sa buong taon, sunod-sunod yung kamalasan ko talaga. Yung lang sa akin, yung naging happy lang ako yung kay Soren, yan nangyari sa akin. Tapos, sinabi sa akin sa chat na maghanap na daw kami ng bagong matitirhan sa Kalibo nga. So, ayun, nasad ako kasi, yun nga, yung kailan hindi ka pa pwedeng gumalaw, hindi ka pa pwedeng maglakad, hindi ka pa pwedeng umalis-alis, dun pa talaga nangyari yung paghahanap ba ng bahay. Tapos, nakasabay pa siya sa paghahanap ng mga estudyante kasi pasukan yun eh. Maraming naghahanap ng bahay din. Nakasabay pa siya doon. So, nahirapan din ako kasi ang dami kong kaagaw sa bahay. So,
So, pinilit ko talaga kahit sumasakit talaga yung tiyan ko. Pinilit ko. Ganon. And, parang nawawala na ako ng pag-asa din. Pero pinipilit ko talaga kasi strong ako eh. Charot. Strong, independent. Charot. And, ayan guys. Nakahanap din ako pero outside Kalibo na siya. Pero hindi ko nasasabihin kung saan. Pero outside Kalibo na siya. And, ayun. Na-vlog ko yung paglipat namin ng bahay. Konti lang. Hindi lahat. At, eto nga siya. Bago ako umalis. So, panoorin nyo na lang yung vlog ko.